Hi mga kamartes! So, magchichika na naman ako sa inyo. Kung bago ka pa lang dito sa channel namin, magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Mrs. B. May 10 tanong ako na sinulat dito na sasagutin ko siya isa-isa para sa inyo. And para na rin i-update ko rin especially yung family and friends ko dyan sa Philippines. Kung kamusta na nga ba ako dito sa US. Without further ado, let's just start it. Question number 1. Kailan ba ako dumating dito sa US? First, umalis ako dyan sa Philippines ng November 4 ng umaga. Then, dumating ako dito November 5 na dito ng madaling araw. Mga past 12 a.m. Question number 2. Paano ba ako nakarating dito sa US? Visa na gamit ko ay hindi siya tourist visa. Tinatawag siya na K1 visa or fiancé visa. Na kung saan yung fiancé visa is yung fiancé mo na American, ipipetition ka niya para punta ka dito sa US. Fiancé visa, meron silang rule na dapat pagdating mo dito sa US, within 90 days, magpakasal kayo ng fiancé mo. Kapag di kayo nagpakasal ng fiancé mo within 90 days, pwede kang mapauwi sa Pinas. Ganun siya nag-work. Question number 3. Bakit nga ba ako andito or ano ba ginagawa ko dito sa US? So, andito ako kasi nga ako tsaka yung fiancé ko napag-usapan namin na dito nga kami mag-settle kaysa sa Pinas. So, ayun. Kaya ako nandito. Question number 4. Saan ba ako tumira habang hindi pa kami kasal ng asawa ko? So, sa church kasi namin, bawal pa kasi kami magsama habang di pa kami kasal. So, tumira ako ng more than 1 month dun sa parents niya. So, yun. Advantage din yun sa akin kasi para makilala ko rin yung family niya, di ba? At least nakilala ko yung family niya, nakilala din ako ng family niya. Question number 5. May family ba ako nakasama na pumunta dito? So, wala akong family nakasama na pumunta dito. Ako lang mag-isa. Nasabi ko na malakas yung loob ko kasi biruin mo, first travel ko to out of the country, tapos mag-isa ka lang. Pero, ayun, masaya naman yung travel ko papunta dito. Tsaka, ang smooth lang niya. Although na nagkaroon ng delay, parating naman ako dito ng safe. Tapos may nakilala rin ako na Pinay. Dun sa nakasabay ko sa aeroplano. So, question number 6. May sariling bahay ba kami dito sa US? Yung sagot dito, may sariling bahay na nga kami dito. Ang asawa ko, meron na kasi nakabili nga siya ng sarili niyang bahay dito. So, ilang months na ba ako dito sa United States? So, 2 months na ako dito sa United. Magti 3 months na ako sa February 4. Naka-adjust naman na yung katawan ko sa lamig kasi malamig talaga dito. Nagne-negative talaga yung weather. Pero, yun. Ito, hindi pa naman ako yellow. Nakakagalaw pa naman ako. Question number 8. Ano ba yung mga na-experience ko na dito? So, sa 2 months ko na dito, yung mga na-experience
ko is first time ko mag-celebrate ng Thanksgiving kasi dito sa US nag-celebrate sila ng Thanksgiving. Parang siyang parang siyang Christmas, ganun. Mga occasion din na yung paghahandaan mo din na meron kayong meal, parang big meal, ganun. Ay, gustuhan ko sa Thanksgiving na part, like yung yung isa-isa kayong mag-share about sa kung saan ka naging thankful this year, or ano yung mga bagay na thankful ka. Tapos na-experience ko na rin dito na na mag-snow. Tapos yung tipo na yung mag-yellow yung daanan, yung mag-i-slide talaga yung mo. Sobrang dulas ng kalsada. Parang nag-skating sa yellow. Sa bloke, gano'n. Ang dulas ng kalsada. Na-try ko na rin na-experience ko na yun. And then, experience ko na rin dito yung maglakad sa kalsada na na malamig. Pero kaya pa naman ng jacket. Yan. Try ko na din. Na-try ko din dito yung sa sine nila. Yung sinehan nila na pwede kang humiga pag nanonood ka, nakahiga ka. Ganda ng nila dito, cinema. Sinehan. Ganda. Pwede kang humiga kung gusto mong humiga. Tapos pwede kang magdala ng unan or ng kumot. Pagka boring ka dun sa palabas, matulog ka na lang. Matulog ka na lang para sulit yung minayan mo. Ano pa ba yung mga experience ko na dito? Kaming card games. Card games tsaka board games na bago sa akin kasi hindi naman ako sa Pinas naman, hindi naman kami mahilig maglaro ng mga board game, card games. Maglaro dito ng Switch, Super Mario Party. Pero grabe, sobrang ibang-iba yung New Year dito sa New Year dyan sa Pinas. Mas gusto ko pa rin yung New Year dyan sa Pinas kasi maingay. Yung papaputok kayo sa labas. Ganon, nakakamiss. Dito kasi ng New Year, nasa loob lang kami ng bahay. Tas family lang talaga. Tapos wala kang maririnig na putukan ng mga pikulo, ganun. Nakamiss din yun. Yung ingay ng mga kaldero, yung ingay ng mga sasakyan, ganun, motor. Ito kasi tahimik ng New Year. Every New Year, ginagana dito, uminom sila ng root beer float. Yung root beer, lalagyan nila ng ice cream, ganun. Experience ko rin dito yung makareceive ng maraming gift. Christmas, kasi dyan sa Pinas, ako yung nagbibigay ng gift sa mga pamangkin, family ko, ganun. Dito naman, baliktad, ako yung nag-receive ng gifts. Yung mas maganda yun. Ayun. Tapos meron kami exchange gift. Masaya yung Christmas dito kasi ay dinner ng 24. Susuot ng pajama sa umaga. Tapos mag-open ng present. Ganda. Isa-isa kayo mag-open ng present. Ganun. Regalo sa inyo. Open nyo. Sabay-sabay. Ay, sabay-sabay. Isa-isa. Ayun. Experience ko na rin pala makawak ng totoong baril. Yun. Marami ding may mga ibang klase rin na baril si Liding yun. Tapos pinakita niya rin sa akin. So yun, nakahawak din ako. Question number 9. So, question number 9. Marami na ba ako nakilala dito? Sobrang dami kasi sa church.
yung word na ano, kaya bilang ako dito sa church, sobrang approachable sila, friendly, tapos parang parang Santa Maria sa word din yung nakita ko sa word ko dito. Mabait sa yung mga family, tapos sobrang friendly sila. Tapos meron kaming get together dinner ng mga RS. Yun. Kain sa restaurant, tapos usap-usap. So, wala akong picture. Hindi ako makakuha ng picture kasi naiiyak ako kasi hindi sila dito mahilig mag-picture. Selfie. Hindi. Shy type ako. So, wala akong picture kaya hindi ako mapag-post. Yan, marami na rin akong kilala dito. Especially sa puro members yung mga kilala ko. Tapos family ni Damien. Tsaka yung friend ni Damien na isa lang naman yung friend niya dito na kilala ko na hindi member ng church. So, na-meet ko na rin sila. Maganda dito kasi tahimik. Pero minsan nakakamiss din yung ingay dyan sa Pinas. Siyempre, sa 28 years ko na tumira dyan sa Pinas. Siyempre, nakakamiss yung mga nakalakihan mo na. Ganun. Pero yun, pero dito, tahimik. Tsaka gusto ko yung nila dito sa yung state nila kasi maraming mga tao na mababait sa mga grocery store. Tas pag may mga nakasalubong ka lang din sa sa parking lot, ngingiti sa'yo, gano'n. Tas sa grocery store, mga tao din na nangingitian ka din kahit di ka nila kilala. Nakakatawa, galing. Kala ko sa Philippines lang yung nag-work. Ito din pala. Mga American din pala, mga ganun na din. Yung iba. Kasi tayo sa Philippines, may tayong ngumiti kahit di naman natin kaya pag napatingin tayo dun sa isang tao, tapos ngumiti tayo. Dito na-apply din pala nila yun. So, doon na tayo sa last question. Question number 10. Kung may Pinay or Pinoy na ba ako na nakilala dito. Dito sa state namin, wala. Pero sa ibang state, meron akong na-meet. Member siya ng church namin. Hindi ko siya ka-age. Hindi siya taga Manila, taga probinsya. Taga Antique ba? Tsaka dito wala pa talaga akong masasabi na alam mo yun, bestie mo, yung mga kasama mo. Kasi lagi ko na kasama dito yung asawa ko. Tapos yung family niya. Tapos pupunta lang kami doon minsan sa bahay ng parents niya. I-visit, Saan mag-dinner doon. Tapos nanonood ng movie, gano'n. Pero madalas talaga, dalawa lang kami. Ayun, kung may mga question kay sa akin or sa asawa ko, comment niyo lang sa comment section and sasagutin namin yan. And kung may mga suggestion kayo na pwede namin gawing content, suggest nyo lang din, comment nyo lang din sa comment section. And then if hindi ka pa nakasubscribe sa channel namin, please subscribe. Kung gusto mo yung video na to, hit the like button and share this video. And thank you so much for watching, and I see you in our next video.